Nagkaroon ng maraming kwentong organisasyon sa buong kasaysayan ng NBA. Gayunpaman upang tumayo mula sa karamihan ng tao. Ang Boston Celtics at ang Los Angeles Lakers ay ang pinakatanyag na franchise ng liga. Nanalo sila ng malaking porsyento ng mga championship ng liga sa pagitan nila. Na nagkaroon ng mas maraming tagumpay sa mga nakaraang taon, iyon ay isang mahirap na desisyon. Nanalo ang Lakers sa pinakabagong championship. Ayon sa iba ito ang dahilan kung bakit sila ang de facto na nanalo. Ang iba ay hindi sumasang-ayon sa iyo sa puntong iyon. Ang Celtics pagkatapos ng lahat ay naging mas pare-pareho. Ang squad na ito ay tuloy-tuloy na nasa tuktok ng Eastern Conference standings, hindi pa rin nakakalampas sa hump ang Celtics team na ito. Ay possible bang ang pag-trade kay Robert Williams tatlo sa Lakers ay maglalapit sa kanila? Sa Boston Celtics receive featured Vanderbilt, FEC Jackson Hayes, GF Chem mula 2029 first round pick swap al. Los Angeles Lakers tumanggap ng FEC Robert Williams aya. Siyempre, ang tagumpay sa NBA ay madalas na direktang nauugnay sa pinakamahusay na manlalaro ng isang koponan na kung paano napanalunan ng Lakers ang kanilang pinakabagong championship. Mayroon silang isa sa mga nangungunang manlalaro sa NBA sa kanilang roster. Parehong namumukod-tanging performer sina Jason Tatum at Jaylen Brown, ngunit hindi rin si LeBron James. Samantala, ang pagdating ni James sa Los Angeles ay nagpapatunay sa pagiging kakaiba ng Lakers. Nagkagulo ang Lakers nang pumasok siya sa organisasyon. Sila ay nagtataglay ng isang mahusay na grupo ng mga batang manlalaro, ngunit sila ay isang natalong koponan. Hello Lakers fans! Take the opportunity to leave that like, subscribe to the channel, and activate the bell para ma-notify sa tuwing may bagong video. Hindi alintana si James na sumali sa kanila, higit sa lahat, malamang na alam niya na ang Lakers ay mahusay para sa kanyang tatak. Ang Lakers sa kalaunan ay ipagpapalit ang grupo ng mga batang manlalaro para kay Anthony Davis ang natitira dahil sinasabi nilang kasaysayan. Bilang isang resulta ang Lakers ay higit na walang mga asset sa hinaharap. Marahil ito ang dahilan kung bakit sila nagpunta para sa mga batang manlalaro sa libreng ahensya ngayong tag-init. Maaari ba talaga nilang ipagpalit ang tatlong batang manlalaro sa Boston para sa Williams string? Sa wakas ito ay dumating sa Williams is health, na siya ay kilalang-kilalang madaling kapitan ng pinsala. Kung siya ay nasugatan ay hindi ituloy ng Lakers ang kontratang ito. At saka kung siya ay mukhang malusog, ang Celtics ay maaaring mag-alinlangan na makipaghiwalay sa kanya. Hayaan muna natin iyan pansamantala, ipagpalagay natin na gagawin ng Boston ang transaksyong ito. Kung ganoon ay dapat maging bukas din ang Lakers dito. Si Williams ay ang pinakamagaling na manlalaro sa trade na ito kapag malusog siya dahil sa kanyang kakayahang bantayan ang maraming pwesto ay naging isa siya sa mga nangungunang defensive big men ng NBA. Ito ba ay isang panganib? Oo. Hindi ginagarantiya ng kalusugan ni Williams ay na mananatili siyang malusog. Gayunpaman, ang defensive potential ng isang frontcourt na nakaangkla niya at ni Davis ay maaaring labis para hindi pansinin ng Lakers. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhing mag-subscribe sa channel at i-click ang icon na bell upang maabisuhan kapag nag-post kami ng mga bagong video.